Panibagong tagumpay ang nakamit ng Provincial Task Force to End Local Communist Conflict sa Nueva Ecija ng 7 kataong miyembro ng alyansa ng mamamayang nagkakaisa o Almana ang nag-atras ng suporta sa AMGL o Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Sinabi ni Lieutenant Colonel Wilfredo Velayo Jr., ang Force Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company, na naging posible ang programang ito dahil sa patuloy na magandang relasyon na ipinapakita ng tropa ng pamahalaan sa komunidad. Ginanap ang panunumpa ng katapatan ng 7 kataong ito sa Barangay Ligaya, Gabaldon. Sinabi naman nila na sila daw ay naengganyo na suportahan ang kabilang grupo nang sila ay ma-recruit ng isang alias Arnie at alias Tom noong 2015. Dahil dito ay patuloy na hinihikayat ni Velayo ang mga Nueva Ecijanos na sumusuporta sa grupo na isuko ng kanilang armas at magbalik loob na sa pamahalaan at mamuhay kapiling ang kanilang pamilya. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes ang kahilingan na ayusin ang isang tulay sa nayon ng Santa Ana sa Gimba, Nueva Ecija. Sa paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Gimba, Nueva Ecija, inutusan ni Marcos si Department of Agrarian Reform DAR Secretary Conrado Estrella III na pamunuan ang reconstruction ng Santa Ana Bridge sa bayan ng Gimba. Ang kahilingan para sa repair works ay ginawa ni Gimba Nueva Ecija Mayor Jesulito Galapon na naghangad din na tumulong sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng turismo, kalakalan, industriya at sektor ng agrikultura sa Gimba, sinabi ng Presidential Communication Office sa isang hiwalay na pahayag. Sinabi ng PCO na ang Santa Ana Bridge ay nag-uunay sa Balbalino at Santa Ana Village sa Gimba, Nueva Ecija. Ang bridge project ay bahagi rin ng socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos na nakadetalye sa Philippine Development Plan para sa 2023 to 2028. Ang modular steel bridges ay naglalayon na pahusayin ang kadaliang kumilos para sa mga komunidad ng reformang agraryo, pagbibigay ng mas mahusay na suporta sa logistic, pagtaas ng mga pagkakataon sa kita at mas mahusay na akses sa mga serbisyong panlipunan. Pera na naging bato pa. Ito ang nangyari sa 2 lalaki matapos silang matiklo ng pulisya nang kanilang nakawin ang 2 kambing na nakasuga sa isang palayan dito sa Cabanatuan City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Renato Morales, Officer in Charge ng Cabanatuan PNP, inireport sa kanilang tanggapan ng mga tanod ng Barangay Daan Sarile na habang sila umano'y nagpapatrolya mga bandang alas 8 ng gabi, nang kanilang nakita ang 2 lalaki na hila-hila ang 2 kambing na nasa may palayan. Nang kanilang sitahin ay nagtangka pa umanong tumakas ng 2 pero agad din naman anya nilang nahuli. Ang mga suspek ay parehong 32 anyos na residente ng Barangay 55 sa Cabanatuan. Habang ang may-ari ng 2 kambing na tinatayang nagkakalaga ng 50,000 pesos ay nakilalang si J. Sebastian, 44 anyos. Dinala na sa Cabanatuan City Police Station ang mga suspek at sasampahan ng kasong pagnanakaw.